Okay, let's try to solve this. If Fx is equal to 350 Newton, Fy is equal to negative 250 Newton, and Fz is equal to negative 450 Newton, and cable AB is 9 meter long, determine the x, y, z coordinates of point A. No? So, ito yung ibinigay na figure para dito sa problem na ito. So, ang mga binigay ay x, y, at z components ni force F. So, ito yung force F. So, as you can see, itong force F na to, naka 3D siya ha, kaya nga tatlo yung components na binigay. Tapos, yung line of action niya ay mula dito kay point A, papunta dun kay point B. Okay, so ibinigay actually kung ano yung um, distance, no, mula dito kay point A papunta kay point B, which is yung 9 meter. Okay? So, ano yung pinapa-determine sa atin dito? Pinapa-determine sa atin dito yung x, y, z coordinates ng point A. So, paano natin yun gagawin? So, as you can see dito sa mga formulas natin, ang mga binigay is yung fx, fy, at fz. So, ibinigay ito, tapos ibinigay ito. So, actually, yung force F natin, pwede actually natin siyang makompute kung ibinigay yung lahat ng components niya. So, ganito mo lang i-determine yung magnitude ng force F. So, this is just square root ng fx square plus fy square plus fz square. So, ibig sabihin, meron din tayong value na ito. Okay, ngayon, yung distance D actually or total distance, okay, nung line of action nung force actually given, which is yung 9 meters. Okay, so given din yung mga distance din na yan. Okay. Ngayon, yung x distance, y distance, at z distance, okay, paano yan din-determine? Ito. So, x2, minus x1 lang yung x, y2 minus y1 lang yung y distance, z2 minus z1 lang yung z distance. Okay, so ngayon, ano yung x1, y1, z1? Yung x1, y1, z1, yan yung coordinates nung tail, okay, nung line of action ng force. Apparently, yung x1, y1, z1 na yan is yung point A. No? So, yung hinahanap natin na coordinates ni point A, so actually, yan yung x1, y1, at saka z1. Okay? Tapos, yung x2, y2, z2 naman dito, yan yung coordinates nung tip nung force natin. So, yung tip nung force natin is itong point B. Tama? So, yan yung x2, y2, z2. Pero actually, itong point B kasi natin, actually, ito ay nandun sa origin. Tama? So, yung coordinates niya dito kay point B, ano lang, 0, 0, 0 lang. Tama? Okay. So, ang concern natin ngayon dito, makuha yung x, y, at z coordinate netong point A na to. No? So, paano natin siya gagawin? Sige. So, gagamitin natin lahat ng given. No? So, mag-start tayo dito kay sa pagkuha ng F muna. No? So, kunin muna natin yung magnitude ni force F. So, to determine that, it will just be square root ng fx square plus fy square plus fz square. Yung fx natin ay 350. So, 350 square. Plus, yung fy naman natin, yan ay negative 250 square. Plus, yung fz naman natin ay negative 450 square. Okay, so yung magnitude ng force F natin ay, pindot natin sa calcu, yan ay square root ng 350 square plus 250 ko na lang, no, kasi naka-square naman niya, magpa-positive lang, plus 450 square. Okay, so ang ating force F ay 50 square root ng 155. Okay, ulit, 50 square root ng 155. Okay, Newton. So, ito, no, siguro store ko na lang siya kay, kay A. So, shift, store, A. Okay, yung value ni F ay nakastore kay, kay A sa calculator. Para yan na lang na pipindutin natin mamaya. Okay. So, ngayon, pwede tayo mag-start dito, no, kay Fx. So, given sa Fx, yung F na compute natin, yung distance D given. So, yung x distance na x2 minus x1, yung x2 meron tayo, yung x1 yung hinahanap natin. So, makukompute natin yung x1. Okay, gawin natin. So, using itong fx equal to f times x over d, yung fx ay 350. Sulat natin dito.
is equal to, yung f natin is itong 50 times square root ng 155. Okay, times yung x distance natin, palitan natin itong x2 minus x1. Yung x2 natin ay 0 minus yung x1, yun yung hinanap natin, over yung distance din natin, which is yung given na 9 meters. Okay, so pwede natin maibigay dito yung x1. Okay, so para dun sa ating x1, so this is just 350 alpha equal, in-store natin yung value ni f kanina kay a, so alpha a, and then multiplied by 0 minus, okay, i-assign natin yung x1 na unknown sa alpha x over 9. Okay, shift solve natin. Okay, ang lumalabas ay negative 5.06028. This is actually in meters. Okay, itong x1 na to, ito yung x-coordinate ni point A. Yung negative sign na yan, ini-indicate niyan na yung point A natin, okay, yung x yan yung paatras or paabante, no? So, si x-coordinate ni point A, actually siya ay paatras. Kaya siya negative dito, no? Sige, pwede natin ito i-box. Ito yung x-coordinate ni point A. Okay. So, pwede tayo mag-proceed dito kay Fy. So, Fy is equal to F times Y over D. Yung Fy ay given, yan ay negative 250. Yung negative na yan, ini-indicate niyan na yung Y component na itong force F na to, siya ay pakaliwa. No? Kasi yung Y, yan yung pakanan or pakaliwa. So, yung Y component ni F ay pakaliwa. No? Kaya negative. Okay? Sige. So, negative 250 is equal to, okay, yung magnitude ng force F natin ay 50 times square root ng 155 is multiplied by, okay, yung y distance natin, yan yung y2 minus y1. Again, yung y2 natin ay 0 minus yung y1, yan yung hinahanap. And then, yung distance din natin, yan yung given na 9 meters. Okay, so pwede na nating maibigay si y1. Pindot natin sa calculator. Okay, dito baguhin lang natin yung value nito. Yung f naman, same lang. Tapos ito, yung y1, i-assign pa rin natin as alpha x, let's say. So, shift solve natin. So, ang value niya ay 3. Okay, positive. 3.61449. Okay. Ngayon, positive yung lumabas na y-coordinate ni A. Kasi, yung y-coordinate natin, yan yung pakanan or pakaliwa. So, in this case, yung point A natin, di ba, mula sa origin, pakanan siya. Tama. Kaya, positive talaga yung kanyang y-coordinate. Okay. So, box na natin to. Lastly, para dun sa z-coordinate, gamitin natin to. So, yung fz natin, yan ay negative 450 equal to the value of force F, which is 50, times square root ng 155. Then, multiply natin sa, yung z distance niya is yung z2 minus z1. Yung z2 ay 0. Yung z1, yan yung hinahanap natin over yung distance din na 9. Okay, solve natin ang kanyang z coordinate. Okay, palitan lang natin dito yung 250. Gawin natin 450. So, yung alpha x, yan yung z1 natin this time, no? So, shift solve natin. Okay, so ito ay 6.50608. Okay, positive ang lumabas dito. So, ibig sabihin, yung z-coordinate ni point A, true enough, pataas siya, no? Okay? Sige. So, box mo na. Alright. So, kung isusulat natin yung coordinates ni point A, ito ay negative 5.06. Ang y-coordinate niya, 3.61. And then, ang z-coordinate niya ay 6.51.
Okay, so ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito.